Sinang-ayuna ng dalawang dating hukom ng Korte Suprema ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi ituloy ang gentleman's agreement sa pagitan. Tingnan mo, naging issue na ngayon yung gentleman's agreement. Gentleman's agreement na naging issue ngayon. Ni Chinese President Xi Jinping at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin yan ang issue sa West Philippine Sea. Nakatutok sina Chino Gaston at Ivan Mayrina. Sa sunod-sunod na agresibo, iligal at delikado aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, Habang piniplay natin ito, habang piniplay natin ito po yung galing dun sa article na pinakita natin kanina na galing sa panahon ni Pinoy. Ayan. We will not violate. Ito po yun. Ayan. Nakita nyo? Inilakihan ko lang. Para malaman ninyo na Justice Carpio na hindi ho panahon ni Duterte yan. Tinuloy lang ni Pangulong Duterte yan. Panahon niya ng amo niyong si Pinoy. Umayos kayo. sa isang pahayag ng Huwebes Santo, may mga ipatutupad na countermeasure ang Pilipinas, tulad ng Executive Order No. 57. This is part and parcel of the responses and countermeasures that the President has directed. Kasi marami sa ating mga kababayan, akala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi po, no? The measures cover multi-dimensions. Ayon sa tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya, kasama sa countermeasure mga gagawing aksyon sa West Philippine Sea ang pagpapatibay ng military defense capabilities. Kasama rin daw dito ang maritime domain awareness at pagpapalakas ng National Maritime Council at paghahanap ng solusyon sa pamagitan ng diplomasya at pakikipag-usap. Sa EO57 ng National Maritime Council, kapalit ang dating National Coast Watch Council, nabubuo ng mga polisiya, mangunguna sa koordinasyon at magre-rekomenda sa Pangulo kaugnay ng maritime domain awareness at security. Saklaw rin ito ang Bakit hindi na lang media mag-recommend kung anong gagawin? Anyway, galing-galingan naman yung mga media eh. lahat ng maritime territory ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang China nanindigan na kahit ano pang polisiya o kautusan ng ilabas ng Pilipinas, walaan nila ito magiging epekto sa kanilang sovereignty at maritime rights. Kita nyo yung claim ng China. Sa kanila yun. Kaya hindi pwedeng i-insist natin yung i-easy natin. Kasi nga, part yun ng China, kanila. Sa atin, ganon din tayo. Yun din ang inaano natin, atin yun. Disputed yan. Wala pang international body na nagsasabing yaan ay sa atin. Wala. Ipakita nyo sa akin. Magbabago tayo ng statement. Sa tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, kung gusto raw ng Pilipinas na matigil na. Yan. Maganda yan. Paulit-ulit natin yan. Yan yung part na aping-api tayo. Ipaulit-ulit natin yan. Okay? Ulit-ulit, GMA. Yan naman ang goal nyo eh. Ang panggigipit ng China sa loob mismo ng ating exclusive economic zone, mas dapat pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng kakayahang militar ng bansa. Countries that failed to strengthen, to develop a credible self-defense force were eventually erased from the map. Kukunin lahat yan. The 9-dash line will become the national boundary of China. We are preparing. There is no free lunch here. Sabi ni Carpio, dehado ang Pilipinas sa gentleman's agreement raw sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nauna Ayan na ha, meron na agreement tayong pinapakita. Para, ito, sandali ha. Liitan natin ito, wait lang. Makita natin, kayo eh. Liitan natin ito. Tapos, lakihan natin ito. Para malaman ninyo na hindi galing yan kay Pangulong Duterte lang. Basa-basa rin ng news. nang sinabi ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkasundo ang dalawang leader pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 na wala dapat gagawin ng Pilipinas sa pag-aayos sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Sabi rin ng NSC, kung meron man daw talagang kasunduan, binabawi na ito ng Pangulo.
Sang-ayon sina Carpio at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Hardilesa na tamang hindi ituloy ni Marcos ang agreement na ito. We fell into the trap of China. I don't think that he was even misled because it's very clear. If you don't repair it, lulubog yun. We will not have any presence anymore. Ang presidente, ang tinatawag Sir, sa inyo na po nanggaling. Kung walang repair na naganap doon, lumubog yun. So, yung gentleman's agreement ni Pangulong Duterte na pagkain at ulam lang ang dadalhin doon at tubig, sa tingin ninyo wala tayong nadala? Eh kung hindi tayo tinadala yun, lumubog na yun. Galing sa inyo yun, di galing sa amin. Galing sa sarili mong bibig, kagalang-galang na hukom, na kung hindi natin ko-construct yun, lulubog yun. O bakit hindi lumubog nung panahon ni Duterte? Kasi may pako sa kanin. na Chief Architect of Foreign Policy. Maaari niyang sabihin yon. Another president can have another view. Pero sa tingin daw ni Roque, mas delikado kung di itutuloy ang gentleman's agreement. Lang aking fearless prediction, kung magpapatuloy siya sa kanyang direksyon, mawawala rin sa atin ang ayungin gaya ng Scarborough. Pag ituloy natin yan, talagang lulubog yung BRP Sierra Madre. Saan tayo ngayon pupulutin? Wala na tayong outpost doon. That's why Kaya nga, So, lumubog na dapat sana nung 6 na taon. Kasi minsan, alam nyo, eto lang sana walang nakikinig na China dito, tag mga China. Minsan kasi hindi mo na kailangan sabihin eh. Di ba? Alam mo, minsan, sa negosasyon, when you are trying to negotiate something, di ba? I mean, you negotiate. The point of negotiation is you win. Di ba? Ibig sabihin, you are trying to negotiate something. So, dapat maipanalo mo yun. Ma-convince mo yung kausap mo doon sa gusto mo mangyari. Ano ba gusto mangyari ng Pilipinas? Ma-survive yung Sierra Madre na yan. Di ba? Yung BRP Sierra Madre na yan, ma-survive. So, ganun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Relax ka lang, Xi Jinping. Kain ka lang na siomay. Tsaka ng siopaw. Relax lang. Ha? Ang dadalhin lang namin doon, mga chapsuy, mga kikiam, tsaka syempre, bonggang-bonggang isang balding rice. Alam mo naman, ang mga Pilipino mahilig sa rice. Pero siguro, tama. Sama yung sinabi ni Roque. Binisto naman na ni Roque. Bistoy na rin natin. May malamang, doon sa mga pagkain na yun, doon sa mga isda na yun, na dinala doon sa may mga laganan ng mga yelo, ay meron na mga martilyo dyan, may mga kahoy-kahoy na dyan, o baka meron pang panghinang, o ay nabibili sa Shopee, yung pag itinapal mo na natatanggal yung tagas, yung Scotch tape na ganon. Di ba? Malamang may ganun dun eh. Pag nakita, ano yung ano na yan? Parang pambalot na yan. Tikoy lang po yan. Pero nailusot na. Kaya nga hindi lumubog eh. Di ba? we should repair, and we have the right to repair kasi we are the coastal state, and that is the EEZ of the Philippines. Dahil daw sa EEZ yan, kaya tayo, may karapatan daw tayo. Sir, wala ho tayong karapatang magtayo. EEZ po yan. Ngayon, may disputed pa ho yan. May claim din ho ibang bansa dyan. Pare-pareho tayo may disputed ho dyan. Ay, naku, sir.